Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mga nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, patungkol nga po dito sa kaso ng mga politiko na involved sa flood control projects na maanumalya at mga ghost project. So, ayon na rin kay Senator Pampilo Lacson, baka mga isa o dalawang pagdinig na lamang po ang kanyang gagawin bago niya mabuo di umano yung mga kinakailangan para makapagsumite rin siya ng report sa ICI na pinamumunuan naman ng siyempre ng mayor ng Baguio City, si Mayor Magalong. So, naobserbahan ko lamang po na sa mga nakaraang pagdinig, maging nung si Senador Marcoleta ang chairman pa ng Blue Ribbon Committee ay palagian nakasentro ang investigasyon nila dito sa mga nasa baba yung mga kontraktor at yung binansagan nga ni Senador Lacson na BGC Boys. Alam niyo, maraming nag-abang dito sa mga isisiwalat ng mga tao na to. At medyo nadidismaya rin po ako dahil siyempre masyadong tipid, ika nga, yung mga paglalahad na ginagawa ng mga pribadong kontratista at ng mga dating empleyado o opisyal ng DPWH dahil tipid na tipid yung mga mga politikong involved. So, well, hindi naman natin masisisi siguro yung mga tao dahil pinangangalagaan din nila yung kanilang seguridad at nakikita ko rin na marami ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan at makapangyarihang mga nakakapangyarihang napansin na yeah, makakapangyarihang departamento ng ating gobyerno ang nanghihimasok na dito sa investigasyon ng ICI. Kasi sa pagkakaintindi ko, kaya binuho itong independent body na to ay para mag-imbestiga sa mga politiko na involved dito sa korupsyon na to. Pero sad to say, parang may mga ahensya ng gobyerno na parang mas nais pang unahan ang ICI sa pagsasampa ng kaso. At pagdating naman dito nga sa mga personalidad na inaasahan natin isisiwalat ng mga sangkot, ang BGC Boys at ang mga kontratista ay tipid na tipid sila sa pagsisiwalat. Pagamat malalaking pangalan din naman yung kanilang mga pinangalanan ay parang hindi ko pa naririnig o nauuringan na involved si dating Speaker Martin Romualdez dito sa mga katiwalian na to. Bagamat yung kanyang ika ng kamay na si Saldico, si Congressman Saldico na ngayon ay missing in action, ay nabanggit naman. At may mga ilang kongresista, siguro mga 2 o 3 yon. Pero ayon sa Senado, sa bali-balita, may 10 o 11 kongresista ang involved o direktang pinangalanan netong BGC Boys. Pero pwede rin ako magkamali, baka mas marami pa doon. Ay nakukulangan ako dahil hindi naman ako pwedeng maniwala na sa 300 mga kongresista
sa ating bansa ay lalabing isa lamang yung ika nga involved at bakit nakasentro lamang ang investigasyon dito sa Bulacan? Paano yung mga ibang lugar na involved din dito sa flood control project? Dahil alam ko, hindi lang naman ng Bulacan ang nilulubog. Pampanga, doon sa parting south, meron din na hindi masyadong natututukan ng Senado at sumentro na lamang sila dito sa Bulacan. Meron din mga senador, si Senador Jinggoy Estrada at si Senador Joel Villanueva ay napangalanan din yata nitong mga tao na to, pero siyempre, tigas tangge ang dalawang senador na involved sila dito sa korupsyon na to. Pero siya nga pala, since nabanggit ko na rin lamang si Senator Joel Villanueva, ay naaalala ko at madalas niyang sinasabi sa kanyang mga interviews na wala daw siyang flood control project na inendorso o inaprubahan dito sa Bulacan. So nakapagtataka lang, kasi taga Bulacan siya, bakit wala siyang flood control projects? Hindi ba dapat iyan ang isa sa mga ika nga dapat niyang pagtuunan ng pansin dahil sinasabi rin niyang madalas sa media na lagi niyang sinisita ang DPWH kung nasaan na yung mga flood control project na ika nga itinangako sa Bulacan. Yun pala pwede palang mag-endorso o mag-insert ng mga ganong proyekto ang isang senador sa taunang budget ng ating bansa. So bakit hindi niya ginagawa? Di ba parang nakapagtataka? Ang rehiyon mo, ang lugar mo, taon-taon na lamang ay nilulubog ng baha. Pero wala kang flood control project na inendorso o inaprubahan man lang. Taka bakit? Ano ba? Saan ka ba nakakonsentrate? Inaasa mo lang ba yan sa mga congressman? O, di ba? Meron din congressman naman na nabanggit din yung mga BGC boys. 3 yata yun o 4 dito sa Bulacan. Medyo marami-rami na rin pero hindi ako naniniwala na yun lang ang mga taong kanilang nakasalamuha, nakatransaksyon sa ganong katagal na panahon. Naturalmente, hindi ka makapagpupundar ng daang-daang milyon, magagarang bahay at magagarang sasakyan at nakapagsusugal ka pa, nakapagpapatalo ka ng daang milyon sa kasino kung ganun lang karami ang iyong kinakausap. So, hindi ako maniniwala na yun lang. Alam nyo, minsan nadududa na rin ako. Alam ko sa Kongreso, ang pinangangalagaan nila ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil siyempre siya ang poon. Siya ang nag-a-approve ng mga budget ng mga kongresista. Senado, sino kaya? Hindi nagdududo na rin ako sa Senado dahil sa dalawang chairman na humawak ng flood control project, ang bawat chairman ay parang may pinangangalagaan sa aking obserbasyon. Naiintindihan naman ng marami na si Senador Marcoleta at si Senador Pangpilo Lacson ay nasa magkabilang bakod. Si Senador Marcoleta ay kampi sa mga Duterte, samantalang si Senador Lacson naman ay sa administrasyon. Nakikita natin ang kaibahan Hindi ba? Pagdating dito sa isa, may pinangangalagaan. Dito sa isa, kay Senator Lacson, aminin ko na halata ako sa kanya. May pinangangalagaan siya. At ang unang senyales na may pinangangalagaan siya ay bakit kamakailan lamang dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee itong si Secretary Boying Remulla. Samantalang ng mga
nagdaang pagdinig, isa o dalawang pagdinig na hinawakan ni Marcoleta ay hindi siya tumadalo. Pero alam ko, iniimbitahan siya. O iniimbitahan siya para ika nga makapag-ambag siya dito sa problema na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Bakit ngayon lang? At parang interesado siya dito sa mga hawak na ebidensya ng BGC Boys. Diba? Di ba dapat ang ICI ang siyang leading investigator o leading body ng mga siwa diyan sa investigasyon na yan? At bakit mauuna nga naman ng DOJ na magsampa ng kaso dito sa mga individual na sinimalat o mga politikong siniwalat ng BGC Boys? Bakit hindi nila i-refer sa ICI? Nang sa gano'n, mas mapagtibay pa nila yung ebidensya na potensyal na pwedeng magdiin dito sa mga politiko na to. Bakit nagkukumarat silang magmadali na sila ang mauna? Nagpapasikat ba sila? O meron silang ibang agenda? Diba? Kasi pagka alam ko sa korte, sa ganyan dimandahan, kapag halimbawa na, ito, hindi, ano ko lang to, halimbawa lang naman ito, sa akin lang ito. Kung makapagsampa, halimbawa na, magbigay na tayo ng pangalan, sinampahan ng DOJ si Representative Ko sa korte at DOJ ang nagsampa. Paano pagdating ng panahon, pag lumamig na? At yan ang numero unong modus operandi ng mga mga kaalyado ng mga taong involved na yan. Ang modus operandi niyan ay palamigin. Pagkaraan ng 1, 2 taon, 3 taon, bigla na lamang po nating malalaman na na-dismiss ang kaso dahil malabnaw o mahina ang naging ebidensya ng umuusig ng nagdemanda. Maraming beses na nating nakikita yan. Maraming beses na po nating nakikita yan. Hindi kaya ganun ang senaryong gustong tunguhan nitong DOJ na to, Secretary Remulla. Naturalmente na maghinala tayo. Samantalang merong body, may independent body na nag-iimbestiga dyan. Bakit hindi nila dalhin doon yung mga ebidensya? Kasi nabalita sa mainstream media na ibinigay daw ni Hernandez ba yun? Yung isa sa mga BGC Boys, yung kanyang data ng mga politiko na kanyang nakatransaksyon na nabigyan ng porsyento sa bawat flood control project na kanyang hinawakan. Bakit kinuha kagad ng DOJ yan? Bakit hindi ibigay sa ICI? Medyo nakakapagtaka lang. At bakit sila kagad-agad ang magsasampa ng demanda? Alam nyo, may mga pagkakataon na kapag yung unang demanda ang tinanggap at yung unang demanda ay napawalang sala o nabasura, yung mga sumusunod na demanda, sumusunod na rin yun, nababasura na rin yun. Hindi kaya, ito, sa pantaha ko lamang to. Hindi kaya inimbento lang itong ICI na to para maging panakipbutas sa galit ng tao. Diba? At kung sakasakalit magkasablay-sablay, ICI nga lang naman ang sisisi. Hindi ba? Hindi sila officially parte ng gobyerno o kumbaga hindi sila official department ng isang gobyerno. Hindi sila isang legal na departamento ng gobyerno.
ginawa sila ng Pangulo sa pamamagitan ng executive privilege ng Pangulo. Pangulo ang nagtatag dito. Hindi kaya ganun? Parang pagka nagkasablay-sablay, ang ICI ang nasisisihin. Di ba? So parang nakakapagtaka na rin o parang nakakatabang na rin na kaya lang ginawa yung ICI. Baga, pagdating ng oras, ng panahon, pag nagkasablay-sablay, ang mga pinagagagawa nitong mga nasa ahensya ng gobyerno nating legal, ibubunton nila ang sisi sa ICI. Kawawa naman yung mga taong ni-recruit ng Pangulo. Hindi ba dapat, katulad ng sinabi ko kanina, kung merong nahawakang ebidensya, mga pangalan, ang DOJ, hindi ba dapat ibigay nila sa ICI nang sa ganun ay masuri ng ICI yan? At kung meron ng mga available din na ebidensya natutugma dito sa mga nakuha ng DOJ na ebidensya, ay lalong mapagpapatibay pa ang kaso laban dito sa mga korap na politiko. O dili kaya may pinoprotektahan natin. Sarado na eh. Ay, nako, pasensya na po kayo. So, baka ganun lang ang papel ng ICI dito sa investigasyon ng mga korap na opisyal. At baka ang dulo po nito, wala pong makonvict ng mga politiko. Sa Senado, parang medyo natatabangan na rin akong panoorin dahil paikot-ikot na lamang po. Paikot-ikot na lamang po yung mga tanong ng mga senador dito sa mga resource persons, itong mga BGC boys at yung mga kontratista. Paulit-ulit na lamang. At wala pa akong nadidinig na mga batas na maaari nilang baguhin o idagdag para mas lalong madagdagan ang seguridad ng pagpapasok o ng pagbuo ng tao ng budget ng ating bansa. Para wala pa ako naririnig na binabanggit sila. Magaling si Senador Ping Lacson. No doubt, matagal siya naging pulis. Magaling siyang mag-imbestiga. Pero kung hindi niya hahayaan at hindi niya pipigain itong BGC boys na banggitin on air, on national television, lahat ng mga politikong involved dito sa anomalyang flood control project ito, maihahalin tulad ko lamang po itong investigasyon na to sa isang sarswela. Isang palabas. Kumbaga, sinasawa na lamang po nila ang tao nang sa ganun, mawalan na po tayo ng interest dito at magkalimutan na lamang. Pati na rin po yung mga kinurakot ng mga politiko na to ay makalimutan na lamang po natin. Pakatandaan po natin mga amo. Tayo po ang nagbabayad ng mga flood control projects na yan, yung mga infrastructures na yan, tulay, kalsada. Tayo po ang nagbabayad niyan sa pamamagitan po ng ating buwis. At yan po ay ibinubulsa lamang ng mga kurakot na politiko. Alam kong malaki, malawak po ang korupsyon sa ating bansa. Kung ihahambing ko sa isang daang politiko, nakasisiguro kung 95 sa kanila ay korap. Dahil hindi sila gagastos ng malaki, papatay ng kalaban para lamang manalo sa posisyon. Ganyan po kalupit yung mga politiko natin. Kaya pakatandaan po natin, ang kapangyarihan lamang po nating mga pangkaraniwang tao ay dumarating lamang kada 3 taon. Midterm election at national election. Piliin natin yung mga tamang tao. Huwag na po natin iboto itong mga trapo na to. Sila-sila lamang po ang nagtatakipan.
at ginagawa lamang po nila tayong mga gago at uto. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.